Si Kuse ay isang simpleng lalaki na nakakaintindi ng Russian, subalit di niya inakalang masangkot kay Alia na half-Russian sa kanyang ama. Isang dalaga na may angking ganda at talino na magaling maging sa sports at kasalukuyang student council treasurer sa taong ito. Kung saan papunta ang kakaiba nilang romansa, yan ang ating tutuklasin kaya halina kayo simulan na natin. Nagsimula ang kwento kung saan makikita si Alia na kasalukuyan binabagtas ang kahabaan ng Seiju Academy kung saan di mapigil ang paghanga ng mga matang nakatitig sa kanya. Saglit na hinto ang lakad ng dalaga matapos ang ambush ni Ando na nais masubukan ang karisma. Magandang araw Binibini, pwede ba kita maimbitahan lumabas? Tanong nito sa dalaga na mabilis sumagot ng hindi. Kung ganon, pwede ko bang makuha ang iyong numero? Sa pagkakataong ito, harapan ng sinabi ni Alia na hindi, sapagkat wala siya kahit konting interes dito. Nagresulta para mapinsala si Ando na tuluyan na KO sa pagpuna ng dalaga sa pakinang nito sa leeg, na bawal sa rules ng student council. Pagkapasok sa classroom binati ni Alia ng magandang umaga si Kuse na mahimbing na natutulog. Dahil sa gusto ng response sinipa ng dalaga ang upuan, nagresulta para marinig ang magandang umaga sa bibig ni Kuse. Yan kasi kakanod ng anime. Mabilis humingi ng tawad si Kuse na inabot pala ng 1 AM dahil sa kakaante sa episode 8 ng Hashira Training. Sinabi ni Alia na baliw na umano ito, subalit sumagot si Kuse na kung kabaliwan ang pagtangkilik sa bagay na iniibig ay ayos lamang sa kanya. Nagsungit si Alia, ngunit nang mapahilik ang binata ay nasambit ang cute sa wikang Russian. At nang tanungin ni Kuse sa kahulugan, ay insulto ang kanyang sinabi. Makalipas ang ilang sandali na paiglit si Kuse sa talakayan, na nakitabi ngayon sa dalaga matapos malimutan ang libro sa chemistry. Nakatikim ng ballpen sa tagiliran ng binata at dahil sa sigaw ay natawag ni teacher para sagutin ang tanong. Timutahar ang binata kaya napatingin kay Alia na itinuro ang number 2. Mabilis sumagot si Kuse at mabilis ring narinig ang salitang malika. Nang si Alia na ang sumagot ay tama ito, nahalatang non-trip kay Kuse. Naiinis ngayon ang binata kaya naman muli siyang tinawag ni Alia ng cute sa wikang Russian. Ang di nito alam, nakakaintindi pala si Kuse ng Russian na waring gusto nang gumanti matapos niyang tawagin na parang bata sa kanyang wika. Dito na naalala ni Kuse ang kababata niyang half-Russian na kanyang kalaro sa nakalipas. Ang tanging dahilan kung bakit siya nakakaintindi ng Russian. Ganun pa man, naloko ang kanyang isip at nasabing di niya umano inasahang makatagpo si Alia, na nilalambing siya sa wikang Russian. Napagdesisyonan ni Kuse na di sabihin ang tungkol sa sekreto, sapagkat ayaw niyang mahimatay ang dalaga sa hiya. Fast forward sa recess kinuha ni Kuse ang cellphone at nang makita ni Alia ay nagpaalala na pinapahintulutan lamang ang paggamit nito sa emergency. Sinabi ni Kuse na emergency ito at nang tanungin ng dalaga kung bakit, sumagot siya na dahil libre ang gacha summon sa kanyang laro. Nakuha niya na nga ang rare summon at dahil walang pake sa rules, kinumpiske ni Alia ang kanyang phone. Mula dito, nakita ng dalaga ang chicks na Diyosa na kanyang kamukha at matapos sabihin ni Kuse na napaka-cute umano nang nakuha ay agad ring ibinalik ni Alia ang cellphone. Habang patuloy ang pagkasimp ng loko sa Diyosa, bumulong naman ang dalaga sa wika at sinabing cheater umano si Kuse. Napinsala ang binata na nagtago sa likod at nagtanong kung ano daw ba yon. Pasungit namang sinabi ni Alia na mandaraya daw ito bagay na mariing itinanggi ng free player na binata. Sinabi nito na malaking insulto iyon sa tunay na whalers ng laro. Patuloy nagsungit ang selos na dalaga hanggang sa napunta ang eksena sa kantin. Napaiyak itong isa na gusto niya umano magka-GF pero walang pake sina Kuse dito. Maya-maya pa dumating ang mga babaeng members ng student council kung saan, pinuri ni Kiyo ang ganda ng Kujo sisters. Samantala di naman mapigil ni Maro ang pagkasimp sa ate ni Alia na si Masha kaya agad sinabi ni Kuse na wala siyang pag-asa dito. Sinang-ayunan ni Kiyo na base sa kanyang narinig ay may boyfriend na umano si Masha at puro busted ang inaabot ng manliligaw. Nagpahayag ng inggit si Maro kay Kuse dahil sa pagiging close nito kay Alia, ngunit sinabi ng binata na napakasungit nito kahit isang taon na silang seatmates. Dito naman sinabi ni Kalbo na kung papapiliin ay mas may pag-asa siya kay Yuki, dahil mas approachable ito. Bagay na imposible sabi ni Kiyo dahil mas marami itong binasted kumpara kay Masha. Sa ilang sandali nakita si Kuse ni Yuki, na nagtanong kung pwede makitable.
Sinang-ayunan nito ng tatlo kaya napaupo na rin si Alia na agad nagselos. Kapansin-pansin ang closeness ni Kuse at Yuki, kaya napatanong si Alia kung magkaibigan ang mga ito. Sinabi ni Yuki na magkakilala sila ng lubos sapagkat lagi silang magkasama pumunta sa eskwela simula elementary. Namangha ang dalaga sa narinig habang nagtanong naman si Kuse kay Yuki kung magkaibigan ang dalawa. Sinabi nito na hindi pa, kung saan na kayo kung sinabi ni Alia na ayos lang naman sa kanya. Naramdaman ni Mamoru ang pagka-extra nila kaya mabilis silang umalis sa upuan. Agad nag-one step si Yuki kay Kuse na ikinaselos ni Alia. Tinatanong nito ang tungkol sa offer kay Kuse na samahan siya sa student council. Tumanggi si Kuse, ngunit nag-insist si Yuki na babagay ito sa student council, lalo pat may experience na ito. Ipinaliwanag ni Yuki kay Alia na nung nasa elementary pa lang sila ay naging vice niya si Kuse. Sinabi naman ng binata na no choice lamang siya dahil kailangan ni Yuki ng running mate. Dito na sinabi ni Yuki na kahit di halata ay maaasahan naman si Kuse. Mas nagpaselos ito kay Alia na sinabing alam niya na yun sabay inom ng cola. Matapos ang kainan nagpaalam na si Yuki, at dito ay nasabi ni Alia na di niya umano inasahan na magkaroon ng kaibigang babae ang adik sa anime. Gulat ang binata kaya sinigurado niya kay Alia kung hindi kaibigan ang tingin nito sa kanya. Dahil nalimot siya Your Honor, nakangiti siyang umalis. Kinagabihan, napanaginipan ni Kuse ang kababatang Russian kung saan masaya silang nag-uusap. At matapos nga itong magpabaon ng halik sa pisngi ay tuluyan nagising ang binata. Sa kasamaang palad, hindi na niya maalala ang pangalan nito. Maagang tinungo ni Kuse ang classroom at agad tinapos ang mga gawain. Kaya pagkarating ni Alia doon ay makinang na ang paligid. Ito ay ipinagtaka ng dalaga sapagkat, ngayon pa lang niya nakita si Kuse na maaga pumasok sa eskwela. Matapos umupo nilapitan siya ng binata na agad napansin ang dumi sa kanyang medyas, kung saan sinabi niya sa binata na nag-splash ang putik dahil kay Trakkun kaya iyon nadumihan. Ganun pa man, sinabi niya na ayos lang yun dahil may extra pa naman siya. Mula rito, tinanong ng dalaga si Kuse kung talagang wala itong interes sumali sa student council, na sinagot naman ito ng oo. May sasabihin pa sana si Alia ngunit nahiya siya kaya tinanggal na lang ang maputik na medyas. Ito ay nagdulot ng pinsala kay Kuse na nang mapansin ni Alia ay nag-switch agad sa tease mode. Pinakuha niya ang extra medyas kay Kuse habang pinapainggit ang legs. Pagkakuha nito sinabi niyang isuot ito sa hita kaya nawindang si Kuse. Habang ngiting commander, sinabi nito na gantimpala iyon at wala namang problema sa kanya at kung ayaw umano nito, edi wag. Pilit nilabanan ng binata ang kalikot pero napa-thumbs up na lang siya. Mula dito, napapaisip na si Kuse kung bakit nilalambing siya ni Alia sa wikang Russian, at kung ang pangtitrip ba nito sa kanya ay dulot ng pagka-stress. Nagtanong si Alia sa iniisip nito kung saan sinabi niya na kung ano ang meaning ng Russian word kanina. Sinabi ng dalaga na duwag umano, kaya siya na ang maglalagay ng medyas. Dahil dito nag-init ang binata kaya agad hinawakan ang paa ni Alia na napapailing ngayon, dahil di pa ready sa resulta ng panty trip niya kay Kuse. Habang nakikiliti, nilagay na nga ni Kuse ang medyas with pride and honor. Nang di sinasadyang humaplos ang kamay nito sa lupain na sinisikaten ng araw. Pinakain siya ni Alia ng sipa na agad ring umalis dahil sa hiya. Nagresulta ito para magkahiyaan sa klase, kaya napatext sa kapatid na babae si Kuse. Humihingi siya ng lunas sa pagkahilig sa hita na walang kwenta naman ang kinalabasan. Sa lunchtime, kinomprante na ni Kuse si Alia na tinawag naman siyang manyak sa wikang Russian. Humingi siya ng paumanhin dito na pinagbigyan naman siya. Sa katunayan ay nag-aalala pa ang dalaga sa sip ang tinamo nito, ngunit sinabi ng binata na ayos lang siya. At sa totoo lang ay dapat pa siyang magpasalamat dahil nakita ang tinatagong lupain ng dalaga. Dahil sa pagkadulas na ito lubos ngayon ang hiya ni Alia, ngunit sadyang onesto si Kuse na ipinagpasalamat na nakita ang di umano spectacular view. Nakatikim siya ng suntok kay Alia na ikinurse pa sa wikang Russian at agad tumakbo sa hiya. Dahil guilty hinabol ni Kuse ang dalaga kung saan umabot ng 10 minuto ang the chase. Habang hingal pareho ay akmang magpupropose pa si Kuse ngunit cola lang pala ang dinukot. Peace offering niya ito kay Alia na nagpa-hard to get muna bago ito tanggapin. Subalit nagawa naman mangharat ni Alia, nang sinabi sa wika kung gusto bang uminom ni Kuse.
Naloko ang Gago dahil naisip na indirect kiss yun pero naduwag pa din sa huli. Samantala, confident naman itong si Alia na walang alam si Kuse kaya ngiting Gago na ngayon ang loko. Makalipas ang ilang araw pumunta si Kuse sa silid ng student council mula sa tawag ni Yuki na nais magpatulong sa gawain. Hindi nito nagustuhan ang intro ni Kuse kaya pinatake 2 sa paraang nais at pinagbigyan naman ng binata. Bigla naman lumitaw si Alia na humingi ng paumanhin sa pag-istorbo sa lambingan ng dalawa. Dito na napagtanto ni Kuse na sinetop lamang siya ni Yuki para magselos ang dalaga. Matapos ito, agad nilang nilinis ang silid kung saan pinakuha ni Yuki kay Kuse ang kahon ng board games. Pagkabigay nito ng binata ay nagkaroon sila ni Yuki ng casual na usapan na lubos kinaselos ni Alia. Dahil dito nagumpisa na naman umusal ang dalaga sa wika na sinabing bigyan rin umano siya ng atensyon, na waring nagchant sa wika habang pinapalapit si Kuse. Team commander na naman nga ang dalaga, sa akala na di siya naintindihan ni Kuse na ngayon ay hindi kinakaya ang mga salitain niyang puro ng lambing. Nagpatuloy ang mga timang hanggang natapos na nga ang gawain, nang saktong dumating naman ang council president na si Kenzaki. Pinagmalaki dito ni Yuki ang pagtulong ni Kuse kung saan lumalabas na ilang beses nang nakwento dito ng dalaga ang patungkol sa binata. Kaya naman kahit wala pang ginagawa ay agad pinuri ng president si Kuse sa umano talento nito. Kinilala naman ni Kuse ang posisyon nito pero walang balak masangkot pa, kaya agad nagpaalam. Ganun pa man, sinabi ni Kenzaki na kailangan niyang magpasalamat sa pagtulong kaya ililibre niya umano si Kuse sa McDo. Tumanggi ang binata ngunit nagmungkahi si Yuki na tanggapin ang alok pagkat wala namang hapunan sa kanilang bahay. Nakakatunaw ang titig ni Alia kay Yuki na kapareho ni Kenzaki ay nagtaka. Nagtanong si Kenzaki kung paano nito nalaman na sumagot namang dahil magkasama umano sila dati. Habang walang naintindihan, inalok na rin ni President ang dalawa na sumama sa McDo na malugod tinanggap ng dalawa. Dahil dito, no choice si Kuse kaya sumama na lamang. Pagkarating nila agad ipinagmalaki ni Yuki ang kagalingan ni Kuse sa paperwork, trabahong pisikal, maging sa pag-MC at negosasyon. Dahil dito, tinanong ni Kenzaki ang binata kung may interes ito maging parte ng student council na sumagot naman ng wala, at sobra na umano ang responsibilidad ng maging bahagi siya nito sa elementary. Sinabi naman ni Kenzaki na kahit ganun, ay may benepisyo naman ito lalo na sa rekomendasyon. Pero tumanggi pa rin si Kuse dahil basic na umano maging Latin honor kaya wala ng thrill sa kanya. Ngayon ay sumama na si Yuki sa pagkumbinsi, na inalok si Kuse na muli siyang samahan kagaya sa elementary. Ngunit cringe daw ito sabi ng binata at di na daw kailangan dahil kaya ng mag-isa ni Yuki na sure win na umano sa eleksyon. Pero gusto ko kasama kita, sinabi ng ayoko, ang palitan ng dalawa. Sinabi naman ni Kenzaki kay Kuse na malayo sa sure win si Yuki sapagkat tatakbo rin si Alia sa sunod na eleksyon. Bagay na inamin naman ng dalaga na nagpa-intriga kay Yuki, kaya bago pa magsulian ng kandila, mabilis nang dumating si waiter. Matapos ito nagsiuwian na sila kung saan inalok ni Kuse ang pakipot na dalaga upang ihatid ito. Pagkarating ni Kuse sa bahay inabutan nito ang isang personalidad na ipinagtaka niya kung bakit naroon. Nagbabasa ito ng romantic novel kung saan nakarelate si Kuse, sa pagbalat kayo ng kapatid bilang kaibigan niya sa eskwela. At yun ay dahil ang personalidad na ito ay walang iba kundi si Yuki na kapatid pala ng binata. Spoiler alert, nag-divorce ang magulang ng dalawa kung saan napunta si Yuki sa ina at si Kuse naman sa ama. Ito ang rason kung bakit nagawang magbalat kayo ni Yuki sa eskwela bilang kababata ni Kuse na may brother complex pala. Kinaumagahan, nang peste agad si Yuki kay Kuse na ayaw naman siyang pansinin. Dahil dito sinabi ni Yuki, na sa sunod ay sekreto na siyang pupunta sa kwarto ng binata. Umalis ka nga dyan, bakit na ano yung ano mo, ang maagang palitan ng mga loko. Sunod ng peste si Yuki sa shopping mall na gusto manood ng K-drama sa sine. Sa ilang sandali, gulat naman ang binata sa presyo ng damit ng kababaihan at sa pagpapatuloy ng shopping ay napatanong na si Kuse sa kapatid. Kung napansin rin daw ba nito ang kulay pilak sa gilid, na sinagot naman nito ng oo. Napatanong si Kuse kung kailan pa at sinabi naman ni Yuki na kanina pang araw dahil meron siyang Alia observation hockey. Napapaisip si Kuse kung paano maayos ang problema, ngunit on the way na agad si Yuki na kinompronte si Alia. Nahiya naman ang dalaga na pilit nagkunwaring kakarating pa lang, ngunit bistado siya ng dalawa.
Mula rito, tinanong ni Yuki si Alia kung kumain na ito na sumagot naman ng hindi pa. Nang marinig ito, inalok ni Yuki si Alia na sumama sa kanila. Ganun pa man, namagitan agad si Kuse na sinabing kung kasama raw ang dalaga ay sa iba na lang dahil problema iyon. Napatanong si Alia kung anong problema at dito sinabi ni Yuki na pupunta sila sa kainan ng mga spicy dish. Kaya kung gusto ng dalaga ang ganun ay sumama na ito. Masyadong inosente si Alia kaya nilinaw ni Kuse na napakaanghang ng mga pagkain doon, subalit may pride ang dalaga kaya sumama ito. Pagkarating nila doon, biglang-bigla si Alia na sinamantala naman ni Yuki upang iparating na basic lang ito sa kanya. Nagtanong naman si Kuse kung gusto na umatras ng dalaga, ngunit ma-pride ito kaya heto na pumunta na nga ang tatlo sa loob. Hindi alam ni Alia ang mga uri ng dish kaya agad nagpasikat si Yuki sa pagpapaliwanag. Mula sa dish na may kaunting anghang hanggang sa pinakamaanghang. Hindi makapagdesisyon si Alia dahil gusto rin mapansin ni Kuse na nagresulta naman para mag-alala ang binata. Nagmungkahi ito sa dalaga na i-order ang dish na may kaunting anghang, sapagkat mas mainam umano ito para sa unang pagsubok. Sumang-ayon ang dalaga kaya nag-order ang tatlo ng same dish na may kaunting anghang. Habang nag-aantay, napansin ni Alia ang boyish outfit ni Yuki kung saan sinabi nito na gusto lang niya umano mag-enjoy sa privado niyang oras. Ngayon ay napaisip si Alia kung date ba ang ibig sabihin nito. At matapos makita ni Yuki ang reaksyon ng dalaga, lalo niya pa itong pinaselos at sinabing kagabi umano ay kasama niya si Kuse na matulog, at humingi rin siya ng permiso, na hiramin ang damit nito na suot niya ngayon. Nagdulot ng pinsala kay Kuse na pilit nagpaliwanag kay Alia, ngunit wala itong balak tanggapin ang kanyang paliwanag. Maya-maya pa dumating sa wakas ang order na nagpakaba naman ng husto kay Alia. Ganun pa man, alam niyang hindi siya pwede matalo kay Yuki, kaya lakas loob tinikman ang sinigang sa impyerno. Ang resulta, hulog ang stick ng dalaga. Nag-alala si Kuse ngunit sadyang may pride ang dalaga kaya nagpatuloy silang kumain. Kita sa magkapatid na basic lang ang anghang, ngunit sa isang dako ay maririnig ang paghingi ng tulong sa wikang Russian na napatawag pa sa ina. Sumaklolo si Kuse, ngunit dahil sa pride nagpalusot si Alia na masarap daw ito. Nang biglang ngumiti si kapatid na nagmungkahi, na kung talagang masarap umano ay lagyan pa ito ng pangpaanghang. Napansin ni Kuse ang plano kaya sinabing pag-isipan ito ng dalaga. Ngunit dahil sa pride tuluyang nahulog si Alia sa patibong na nagresulta para mapasigaw siya ng husto, na sa sobrang anghang ay napatakbo ito sa park. Sinundan ito ni Kuse na agad ibinili ng ice cream ang dalaga, na waring naging pusa matapos itong tikman. Sa ilang sandali, napatanong si Kuse kay Alia kung bakit gusto nito maging student council president. Seryoso itong sumagot na dahil gusto niya at hindi na kailangan ng rason para umunlad. Dahil sa seryosong sagot tinanong ni Kuse ang dalaga kung may running mate na ito na sumagot ng wala pa at sinabing kaya niya naman mag-isa. Sinabi naman ni Kuse na ayon sa rules ay kailangan meron itong kaparehas sa pagtakbo kung saan. Sinabi ng dalaga na hahanap na lang siya ng kung sino, sabay bulong sa Russia na kung pwedeng si Kuse na lang umano. Nagbigay daan naman ito para mapunta ang isip ni Kuse sa panahong nakita niya ang pagiyak ni Yuki, na siguradong may kinalaman sa eleksyong naganap sa elementary. Matapos ang seryosong usapan inalok ngayon ni Alia si Kuse na nais magpasama sa pagbili ng mga kasuotan. Ipinagtaka ng binata na nagpaliwanag sa dalaga, na maaari silang mapagkamalan na magkasintahan. Ganun pa man, alam ng binata na siya lang ang kaibigan nito kaya napagdesisyonan sumama, ngunit sa paraan namang kahina-hinala. Kaya pagkarating doon, naisip ni Alia na baka raw naging mabait ito para sa palubag-loob, dahil wala siyang pag-asa manalo sa kapatid. Nag-init ang dalaga kaya ngayon ay plano nitong mapadugo ang ilong ng binata, sa pamamagitan ng di umano fashion show. Matapos maisuot ang una ay handa na sana si Alia, nang lumitaw naman ang imahen kung saan hindi siya pinansin ng binata. Ganun pa man, binuksan na ng dalaga ang kurtina at mula sa paghanga ng madla ay narinig kay Kuse ang salitang ang ganda mo, very elegant. Nagdulot ng matinding pinsala sa dalawa, na sa pagluhod ni Kuse sa sahig ay tuluyan silang napagkamalan ng madla na magkasintahan. Habang lubos ang kilig na isip naman ni Alia na parang sanay na ang binata kung paano purihin ang isang babae, kaya lumitaw na naman si Yuki na kanyang karibal. Mula rito, ginaya niya ang outfit ng rival kung saan nagpatuloy ang papuri at fashion show ng unregistered special couple.
At sa wakas ang hinihintay ng lahat, ang outfit na mas mainit pa sa Hottie Has Here. Pilunsad ng dalaga ang first form pero Clive nang sa di inasahan ay naroon na pala si Yuki, na tapos na mag-shopping. Napaka mapangahas, oo nga ito ang mga salitang waring dismantle na tumama kay Alia na gusto ng maglaho. Nagmayabang tuloy si Brother Complex. Habang pauwi, lutang pa din ang isip ni Alia hanggang sa nagpaalam sila sa isa't isa. Kung saan matapos maiwan ang dalaga ay naisip nito ang ginawa na sinabing, baka umano immoral na siya sa tingin ng dalawa. Nawala naman ito matapos mapagtantong sabay bumaba sina Kuse, na sa tingin niya ay magkasintahan ang mga ito. Dito na natatapos ang ating recap. Palike naman kung inyong nagustuhan, hanggang sa muli.